Malawak ang ngiti ni Isabela Emerald Navarro habang pinagmamasdan niya ang sarili sa malaking salamin na nasa kanyang kwarto. Ang kanyang suot ay isang eleganteng damit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Ngayon, hindi mapalagay ang kanyang puso sa labis na kasiyahan. Pakiramdam niya, nasa rurok na siya ng kaligayahan, at wala nang makakapantay pa rito. Babe, are you not done yet? Ang malambing na tinig mula sa labas ng kanyang kwarto ang pumukaw sa kanyang atensyon. Agad siyang napatingin sa nakasaradong pinto, at mas lalo pang lumawak ang kanyang ngiti nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang nobyo, si Daniel Lorenzo Vargas. I'm done. Lalabas na, aniya, sabay dampat sa kanyang mamahaling bag, isang regalo mula sa kanyang nobyo. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto, puno ng pananabik. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malambing na ngiti ni Daniel. Wait, have you seen my girlfriend? Biro nito, habang kunwari nagtataka. Hinampes ni Isabela ang braso ng nobyo, ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. You're so silly. Ako to, sagot niya, sabay tawa. Tumawa rin si Daniel bago ngumisi, at may halong paghanga sa kanyang mga mata. Sobrang ganda mo kaya hindi agad kita nakilala. Pero shall we? Tanong nito habang iniabot ang kamay sa dalaga. Agad naman itong tinanggap ni Isabela, at magkahawak kamay silang bumaba. Si Isabela Emerald Navarro ay ang nag-iisang anak ng isang prominenteng pamilya sa lungsod ng Laguna. Bukod sa pagiging mayaman, kilala rin siya sa kanyang talino at mabuting kalooban. Sa kabila ng kanyang medyo mataba ngunit maayos na pangangatawan, hindi maitatanggi ang taglay niyang kagandahan na umaakit sa marami. Ngunit para kay Isabela, tanging si Daniel lamang ang mahalaga, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. Pagdating nila sa isang high-end na restaurant, kung saan naghihintay na ang kanilang mga magulang, napangiti muli si Isabela. Hindi niya lubos akalain na narating na nila ang puntong ito sa kanilang buhay, nakapagtapos na sila sa kolehiyo at ngayon ay handa nang harapin ang mas seryosong bahagi ng buhay. Hi mommy! Hi daddy! Masiglang bati ni Isabela, kasabay ng pagbati rin ni Daniel sa mga magulang ng dalaga. Magalang silang nagmano bago naupo sa mesa. Si Daniel Lorenzo Vargas, ang nobyo ni Isabela, ay isang lalaking puno ng pagmamahal at respeto. Hindi nito alintana ang hitsura o timbang ng dalaga, para sa kanya, si Isabela ay perpekto. Sa puso ni Isabela, si Daniel ang kanyang Prince Charming, ang lalaking handang samahan siya sa hirap at ginhawa. So, what's the plan after this? Tanong ng ama ni Isabela, sabay tingin sa magkasintahan. Ang tanong na iyon ay tila nagbigay ng tensyon sa paligid, lalo na kay Daniel na biglang naging seryoso ang ekspresyon. I want to ask your blessing, Tito and Tita, panimula ni Daniel, halatang kinakabahan ngunit determinado. Pagkatapos, mapagmahal niyang tinapunan ng tingin si Isabela, na ngayon ay tila kinakabahan na rin. Na kung maaari, pwede ko na bang hingin ang kamay ng anak niyo, pagpapatuloy niya, puno ng sinseridad. Halos hindi makapaniwala si Isabela sa narinig. Bagamat tila maaga pa para sa ganitong usapan, nasa tamang edad na rin naman sila, at sigurado siyang si Daniel ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Napatingin siya sa kanyang ama, na tila nag-iisip at nag-aalangan. Napabuntong hininga ito bago tumingin kay Isabela, na para bang nagtatanong kung ito ba talaga ang kanyang nais. Tahimik ang lahat sa mesa. Parehong naghihintay sina Isabela at Daniel sa magiging sagot ng mga magulang ng dalaga. Sa kabilang banda, bakas din ang kaba sa mukha ng mga magulang ni Daniel, na halatang nag-aabang din sa reaksyon ng pamilya ni Isabela. I honestly think that it's too early to get married. Kayong dalawa, don't you guys want to enjoy your young adult life? Maybe travel around the world, basag ng ina ni Isabela sa katahimikan, habang nakatingin sa magkasintahan na tila nag-aalangan. Napatingin si Richard kay Isabela, halatang may gustong sabihin, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumingit naman ang ama ng dalaga. I mean, her mother is right. Pero kung sigurado na kayo sa isa't isa at handa na kayo, then there's no reason para patagalin ang kasal, sagot ng ama ni Isabela na may kasamang kindat sa anak. Ang simpleng kilos na iyon ay nagbigay ng matinding tuwa sa puso ni Isabela. Alam niyang suportado siya ng kanyang ama, at iyon ang higit niyang pinasasalamatan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabela upang magpasalamat sa tiwala ng kanyang mga magulang,
biglang lumuhad si Richard sa kanyang harapan. Naglabas ito ng isang maliit na itim na kahon, at agad na napukaw ang atensyon ng mga tao sa restaurant. Ang eksenang iyon ay tila isang pelikula para kay Isabela, isang moment na minsan lang maranasan sa buhay. "Emmy, would you do the honor of being my wife?" Seryosong tanong ni Richard habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang tinig niya ay puno ng pagmamahal at sinseridad, na tila ba walang ibang tao sa paligid nila. "Pinaghandaan mo naman masyado, babe," biro ni Isabela, ngunit baka sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. "Of course, yes," masiglang sagot ni Isabela na may malawak na ngiti sa kanyang labi. Tumayo si Richard at agad na isinuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit, na parang ayaw na niyang pakawalan pa. "I love you, Emmy," bulong ni Richard habang bahagyang hinahalikan ang noo ng dalaga. "I love you too, babe," sagot naman ni Isabela bago muling nagyakap ang dalawa. Ang moment na iyon ay tila tumigil ang oras para sa kanila, ngunit agad silang binalik sa realidad nang marinig ang malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao sa restaurant. Mabilis na lumipas ang panahon, at parang kailan lang ay nagpo-propose pa lang si Richard kay Isabela. Ngayon, heto na sila, sa araw ng kanilang kasal. Habang naghahanda si Isabela sa kanyang kwarto, hindi niya mapigil ang maiyak sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Kinakabahan siya, ngunit higit sa lahat, punong-puno ng saya ang kanyang puso. Sa wakas, magsisimula na ang kanyang happy ending na dati nasa imahinasyon lamang niya. Unti-unting bumukas ang pinto ng simbahan. Dahan-daang naglakad si Isabela papasok, kasama ang kanyang ama at ina na sumusuporta sa kanya sa bawat hakbang. Nang makita niya si Richard na naghihintay sa dulo ng altar, tila bumagal ang lahat sa kanyang paligid. Ang kanyang puso ay tila sisubog sa dami ng emosyon, pagmamahal, saya, at pananabik. "Damn, Emmy, you look so fine," mahinang sambit ni Richard nang tuluyan nang makarating si Isabela sa kanyang harapan. Agad na nagbigay galang si Richard sa mga magulang ni Isabela bago nito hiningi ang kamay ng dalaga. Nagsimula ang seremonya sa gitna ng katahimikan ng lahat ng naroroon. Ang bawat salita ng pari ay tila musika sa pandinig ng magkasintahan. Nang dumating na ang pagkakataong magsalita si Isabela, hindi niya napigil ang balikan ang unang araw ng kanilang pagkikita. "Richard, love, back when we first met, it was our first day in college but I was crying so hard kasi sinabihan nila akong baboy and you comforted me in the most gentle way kahit kakakilala lang natin. You told me that I'm so much prettier than those girls na nambubuli sa akin. You said no one will ever bully me again because you will protect me." Umiiyak sa saya na kwento ni Isabela habang inaalala ang una nilang pagkikita. "When I was a kid, I always dreamed of having a happy ending like most of the princesses had, and here I am right at this moment having the happy ending with a very kind and brave prince, my very own knight in shining armor. So I, Isabela Emerald Navarro, take you, Daniel Lorenzo Vargas, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do us part." Pagtatapos ni Isabela na siyang nagdulot ng matinding emosyon hindi lang kay Richard kundi pati na rin sa mga saksi. "That's a great one, ha?" Panimula naman ni Richard na ngayon ay nangangapa ng sasabihin. "Nagpractice ako nito ngunit nga nabablangko na ako," dugtong pa nito na nagpatawa sa lahat ng naroroon. "But all I know is ikaw ang sigurado akong pipiliin ko sa araw-araw and I can't wait to spend my life with you. I can't wait to wake up every morning beside you. I want to give you everything in this world, Emmy. So I, Daniel Lorenzo Vargas, take you, Isabela Emerald Navarro, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do us part." Pagtatapos nito na siyang labis na ikinatuwa ni Isabela. Napuno ng iyakan at tawanan ang simbahan. Sa mga sumunod na minuto, naging opisyal na ang pag-iisang dibdib ni na Isabela at Richard. Pagkatapos ng kasal, nagtungo ang lahat sa reception venue, kung saan ipinagdiwang nila ang araw ng bagong kasal na puno ng saya at suporta mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. "Ano yun? Come on, you can tell me.
I want to have a different room sana kasi, di ba? Alam mo na I'm working on something for my business. Iba kasi kapag abutin ako ng madaling araw. Ayoko naman na maistorbo ka o maputol ang tulog mo, paliwanag ni Richard sa asawa. Tahimik lamang si Isabela, halatang nagulat sa sinabi ng asawa at hindi makahanap ng tamang isasagot. Siyempre, for the meantime lang naman. Once maayos ko na lahat, babalik din ako sa tabi mo sa kama, dagdag pa ni Richard, napansin ang pag-aalinlangan sa mukha ng asawa. Yeah, sure, I guess. Basta huwag ka lang magpupuyat masyado. And if you need anything, pwede mo akong puntahan dito. I won't lock the door, pagsang-ayon na lamang ni Isabela, kahit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Ayaw niyang makagulo sa asawa, lalo na't alam niyang seryoso ito sa kanyang ginagawa. Thank you for understanding, love. Pasasalamat ni Richard bago nito hinalikan si Isabela sa ulo at nagpaalam para ayusin ang mga gamit sa kabilang kwarto. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, Emmy, you shouldn't be eating too much. Agahan pa lang, ganyan na karami ang kinakain mo. Baka mas lalo kang lumobo niyan, casual na puna ni Richard habang patuloy na kumakain ng pancake. Napahinto si Isabela, halatang nasaktan sa sinabi ng asawa. Medyo gutom lang kasi ako, love, mahinang sagot niya, pilit na itinatago ang hiya sa kanyang ginawa. You should drink water first, mga 2 baso, bago ka kumain para hindi mapadami ang nilalamon mo, suhestyon pa ng lalaki, na para bang normal lamang ang ganoong pananalita. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Isabela. Why are you acting like that, babe? Hindi mo naman ako pinapuna before, ah? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang mahinahon na tono. I'm just saying, babe. I care so much about you. Baka kasi kung ano ang masabi ng mga tao, sagot ni Richard, tila hindi napansin ang bigat ng kanyang sinabi. So, maikli ngunit madiin na tugon ni Isabela. Tumango na lamang siya, ayaw nang palakihin ang usapan. Tinihil niya ang pagkain at nagpaalam na aalis na para pumasok sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, nagluto si Isabela ng hapunan. Nagtatampo man siya kanina, hindi niya magawang tiisin ang asawa. Sa isip niya, baka masyado niyang dinibdib ang sinabi nito. Nilinis na rin niya ang kwarto ni Richard upang pag-uwi nito, kakain na lamang at magpapahinga. Hi, babe. I cooked dinner. Tara, kain tayo, masiglang bati ni Isabela nang makita ang asawang kara-rating lang. Ha, yes, babe. Akyat lang ako saglit, magbibihis lang, sagot ni Richard at agad na umakyat. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba ito na may seryosong ekspresyon sa mukha. Emmy, did you clean my room? Tanong nito, halatang hindi natuwa. Ah, yeah. Medyo makalat kasi, inayos ko na para pahinga na lang ang gagawin mo, at saka para hindi mahirap sa iyong magtrabaho, sagot ni Isabela, pilit na mumingiti. Can you please stop going into my room? Huwag mong pakialaman ang kwarto ko, Emmy. Wala kang gagalawin doon, maliwanag. Pinapahirapan mo lang ako. Ngayon, maghahanap na naman ako ng mga papers kung saan mo nilagay, galit na sabi ni Richard, halatang naiinis. Napatigil si Isabela. Gusto lang naman niyang tulungan ng asawa, pero tila hindi ito na-appreciate. Oh God, I'm sorry. I didn't mean to shout at you, love. Sorry, frustrated lang ako sa trabaho. Hindi ko dapat sa'yo binaling ang inis ko. Agad na bawi ni Richard nang mapansing nasaktan niya si Isabela. It's okay. Mahinang sagot ni Isabela, ngunit halata sa kanyang boses ang lungkot. Niyakap siya ni Richard. Please don't clean up my room again. Mahihirapan kasi ako maghanap, but thank you sa paglinis at pagluto ng dinner. Sobrang na-appreciate ko, mahal, saad ni Richard habang yakap ang asawa. Isang tawag ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang pinatutuyo ni Isabela ang buhok, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito, parang gumuho ang kanyang mundo. Richard, si mommy at daddy, nasa ospital. I need to go there, nanginginig niyang sabi habang pinipigilan ang pag-iyak. Ha, what happened? Tanong ni Richard, halatang nag-aalala. Agad silang nagmamadaling umalis. Pakibilis na, Richard, please, pakiusap ni Isabela, halos pabulong ngunit puno ng kaba at takot. Ngunit nang makarating sila sa ospital, huli na ang lahat. Binawian na ng buhay ang mga magulang ni Isabela.
Ayon sa mga nakasaksi, pinagbabaril ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Tuluyan nang bumigay si Isabela. Napaluhod siya sa gitna ng lobby ng ospital, humahagulgol sa sakit. SHH. I'm here, babe, bulong ni Richard habang mahigpit siyang niyayakap. Sa burol ng kanyang mga magulang. I'm sorry, Dad. I should have come with you when you asked me out for lunch with Mom. I'm sorry I wasn't able to have lunch with you, Mom. I'm sorry, bulong ni Isabela habang umiiyak sa harap ng mga kabaong ng kanyang mga magulang. Emmy, it's okay. Don't blame yourself. Hahanapin natin ang pumatay sa mommy at daddy mo. Sisiguraduhin nating makakamit nila ang hustisya, sabi ni Richard habang nakaakbay sa kanya. Kinagabihan, nakarinig si Isabela ng kaluskos ng plastik. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Richard na abala sa pag-aayos ng mga takeout na pagkain sa lamesa. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Sunod-sunod na tanong ni Isabela habang dahan-daang iniuupo ang sarili sa kama. May inaasikaso lang ako. Pasensya na, sagot ni Richard, tila kalmado ngunit may bahid ng pag-iwas sa kanyang boses. Let's eat para gumaling ka na agad, love. Habang kumakain, napansin ni Isabela ang tila malalim na iniisip ng asawa. Sorry ha, masyado ka na tuloy maraming inaalala. May inaasikaso ka pang ang business, tapos dumagdag pa ang company namin, tapos ang case pa ni mommy at daddy, mahinang sabi ni Isabela, halos mangiyak-ngiyak sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa halip na aliwin siya, biglang inilabas ni Richard ang isang folder. Ayos na ako, babe. Kaya nga pala, may mga kailangan akong papirmahan sa'yo, saad nito habang inaabot ang ballpen at mga dokumento. Agad na kinuha ni Isabela ang mga papel at nagsimulang pumirma ng hindi man lang binabasa ang laman nito. Masyado siyang nagtitiwala kay Richard kaya hindi na siya nagtanong. Pagkatapos nilang kumain, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Isabela. Umiikot ang kanyang paningin at tila bumabagal ang paligid. Napilitan siyang humiga, umaasang mawawala ang kakaibang pakiramdam. Habang nakahiga, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Richard na hinaplos ang kanyang buhok. Ngunit sa halip na aliwin siya, bamulong ito ng mga salitang nagpalamig sa kanyang buong katawan. You're so gullible, babe, sabi ni Richard, may halong panunuya sa kanyang boses. Didn't even bother to read the papers. Do you have any idea kung anong pinirmahan mo? Tumawa siya ng maikli bago itinuloy ang kanyang pagsasalita. It's an annulment paper at ang iba para malaipat ang mga assets mo sa pangalan ko willingly. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hirap man siyang magsalita o kumilos, malinaw sa kanya ang sinasabi ni Richard. Let me tell you my plan first, patuloy ni Richard, ang kanyang boses puno ng kasiyahan. You will be in coma, and while that happens, I will be in charge of all your assets and money. After that, I will present the annulment paper na pinirmahan mo. And you know what? Your parents' death, God, I'm the one behind it. Parang binagsakan ng langit at lupa si Isabela sa narinig. I don't like you, Emmy, and I don't love you. For sure, everything is an act. Damn, tiniis kita ng almost 5 years. Do you know how hard that was? But you see, it's all worth it. Everything went perfect according to the plan. I got to save my family's company, I got everything you have, and now I will be able to spend the rest of my life with Amelia and do everything I want. Halos pumutok ang dibdib ni Isabela sa galit. Gusto niyang sampalin si Richard, gusto niyang isiga ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Ngunit wala siyang magawa, nanghihina siya, at tila wala siyang laban sa ngayon. Pag-icing niya, bumungad ang isang pamilyar na mukha. Napansin ni Isabela ang isang babae na nakatayo sa kanyang kwarto. Nang makita nitong gising na siya, agad itong lumabas. Sinubukan ni Isabela na bumangon kahit nanghihina pa rin ang kanyang katawan. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas. Madilim ang paligid, at ang malakas na ulan ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang muling naalala ang mga sinabi ni Richard. Ang sakit ng pagtataksil, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, lahat ng ito ay bumalik sa kanyang isipan. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Richard kasama ang babaeng nakita niya kanina. We finally awake, sabi ni Richard, may halong panunuya sa kanyang boses. Good.
I have more papers na papipirmahan. Hindi man lang siya kinamusta ni Richard. Sa halip, iniabot nito ang mga papeles kay Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang mga papel at pinunit ang mga ito sa harap ni Richard. Hayop ka, sigaw niya, ang kanyang mga mata puno ng galit. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lamang si Richard. Mariin niyang hinawakan ang braso ni Isabela, dahilan upang mapangiwi ito sa sakit. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Emmy. Dahil nagiging mabait pa ako sa'yo. O baka naman gusto mong sumunod sa mga magulang mo, pagbabanta ni Richard, ang kanyang boses malamig at puno ng galit. Agad niyang binitiwan si Isabela at kinuha ang mga bagong papeles mula sa babaeng kasama niya. Do you recognize her? Tanong ni Richard, ang kanyang ngiti puno ng panunuya. Hindi sumagot si Isabela, ngunit sa loob-loob niya, alam niya kung sino ang babae. That's my wife, Bianca Rosalinda Torres. The one who called you baboy, remember her? Pagpapatuloy ni Richard, ang kanyang boses puno ng kasiyahan. Mas lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Isabela. Iiwan ko sa iyo ang bahay, sabi ni Richard, unti-unting lumalapit kay Isabela. Hinding-hindi ko yan pipirmahan. Hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo, galit na sagot ni Isabela. Sa galit ni Richard, bigla niyang sinabunutan si Isabela. Come on, Emmy, don't make things hard for me. Ikaw lang ang masasaktan, sabi niya, na sinang-ayunan naman ni Bianca. Ngunit kahit anong sakit ang nararamdaman ni Isabela, hindi niya ito inalintana. Kahit ano pang gawin niyo, hinding-hindi ako pipirma, sigaw niya, puno ng determinasyon. Sa galit ni Richard, inilabas nito ang isang baril at itinutok sa sentido ni Isabela. Huwag mong hintayang iputok ko ito sa'yo, pagbabanta niya. Ngunit sa halip na matakot, tumingin si Isabela diretso sa mga mata ni Richard. Go ahead then. Lalo na't hindi mo makuha ang gusto mo, sagot niya, puno ng tapang. Hihintayin ko yan, nakangising-ani Richard bago nito malakas na hinampes sa likod si Isabel dahilan ng pagkawala nito ng malay. What's taking you so long, Richard? Pakibilis naman. Nakapikit si Isabela at tanging mga boses lang ang kanyang naririnig. Ginagawa ko ng lahat pero masyado talaga to mabigat. Naramdaman ng babae ang paghawak ng mga ito sa kanyang katawan. Gusto man magmulat nito ng kanyang mga mata ngunit hindi nito magawa. Oh my God, buti at napagtiisan mo to, hon. She's so kadiri, hindi ko ma-imagine na hinalikan mo siya. Gustong magpumiglas ni Isabela lalo na nang maramdaman niya ang pagtali na ginagawa ng mga ito sa kanya ngunit hindi niya kasabay ng katawan niya mawawala na rin ang mga nakakadiring alaala na yun saad ni Richard at nagtawanan pa ang dalawa. So long Isabela, babush. Bago pa man mapagtanto ng babae ang gagawin ng mga ito nakaramdam na lang siya na pinagtulungan ng dalawa na itulak ang katawan niya sa kung saan. Mga hayop kayo, paipang sigaw niya ngunit tanging luha ang kayang gawin ng kanyang katawan. Siguro ito na ang kanyang katapusan. Siguro nga dito na magtatapos ang kanyang pantasya na iniisip sa kanyang buhay. Akala niya isang romance love story ito pero nagkamali siya isang horror film pala at mukhang hindi niya na makakamit ang isya. Agad na napahawak si Isabela sa kanyang ulo nang magising siya dahil doon napagtanto niya na may telang nakalagay doon at nakabalot sa kanyang ulo. Mabuti naman at nagising ka na, bahagyang napatingin ang babae sa nagsalita. Malamig ang boses nito na halos maglakbay sa kanyang sistema. Sino ka? Hinintay lang kita na magising dahil may ginagawa sila. But since you're awake, I'll leave now. Napasulyap si Isabela sa paligid at hindi pamilyar sa kanya ang kwartong iyon. Kahit pa nahihilo ang babae, pinilit niyang makatayo ngunit nang makadaan siya sa harap ng salamin, bahagya siyang natigilan. Pansin niya ang malaking pagkabawas ng laki ng kanyang katawan. Attorney, gulat na ani Isabela nang makalabas siya ng kwarto at makita ang pamilyar na pig. Isabela mabilis itong lumapit at niyakap siya. Ano pong nangyari? Ba't nandito na ako? Bago pa man sabihin nito ang nalalaman ay nalalayan muna siya nitong makaupo. Nung nagtungo ako sa ospital, narinig ko ang asawa mo at ang isang babae. Doon ko napagtantong nasa peligro ang buhay mo. Paalis na sila noon at di ko sila nagawang pigilan lalo na nakita kong wala ka na sa kwarto mo. Sinundan ko sila hanggang sa itapon kanila sa bangin, napailing ang matanda at bakas dito ang hindi makapaniwala habang sinasabi ang mga yon.
Napakuyom naman ang kamao ng babae nang makaalis sila doon saka lang ako gumalaw para hanapin kaduguan kaya hindi ko makaya. Ano ba talaga ang dahilan ng lahat ng yun? Pinunasan ni Isabela ang mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Tinraid niya ako attorn siya ang nasa likod ng crime na nangyari kay Mama Tad. Hindi ko alam na ganun siya kademonyo. Hindi ko lubos akalain ang magagawa niya yan. Nalinlang niya tayong lahat na wala lahat sa akin. Huwag kang mag-alala, iya lahat ng natitira mong assets na under sa pangalan ng mga magulang mo aasikasuhin ko. Maraming salamat po, attorney. Diyos ko, call me tita. Para na kitang inaanak, Isabela, mabuting mga kaibigan ng magulang mo, naging mabuti sila sa akin at sa pamilya ko, kaya ngayon bale wala sa akin ang mga gagawin kong tulong para maibigay natin ang hustisya sa mga magulang mo, lalo na pinigilan ni Isabela ang maiyak lalo na nayakapin siya ng matanda. Pakiramdam niya ngayon ay may kakampi siya sa kabila ng hirap na pinad sa kanya ng kanyang asawa. May kapatid ako na may-ari na isang pribadong isla, ligtas ka do at di ka matutunton ni Richard, ipasusok kita upang ligtas kang makarating sa isla. Huwag kang mag-alala, nandun ang mga kapatid ko, puno ng pag-aalalang sabi ng abogadong si Teresa Margarita Alvarez. Maraming salamat po tita, umiiyak na pasasalamat ni Isabela sa abogada. Kailangan bang ito ang sakyan para makapunta ng isla? Agad na tanong ni Isabela habang nakatingin sa helicopter. Opo, ma'am. Masama po ang lagay ng panahon at delikado kung gagamit tayo ng sasakyang pandagat sa lakas ng mga alon, sagot ng piloto kay Isabela. Bumaba ang babae sa sinakyan niyang kotse at sumakay ng helicopter. Nagtagal ng halos minuto ang paglipad nila sa himpapawid bago sila tuluyang nakardating sa isla. Dahil gabi na rin, hindi gaanong makita ni Isabela ang ganda ng isla, ngunit sa hindi kalayuan may natatanaw siyang mga bahay at sa likod ng mga yon ay isang malaking bahay. Puntahan nyo na lamang po yang malaking bahay na yan at makikilala nyo ang pamilya ni Ma'am Teresa Margarita Alvarez. Malakas na saad ng kasama niya sa helicopter na nakaturo sa direksyon ng malaking bahay. Salamat po, sigaw ni Isabel. Sinimulan na ni Isabela ang paglalakad at nang makarating sa harap ng nasabing bahay agad siyang nag-doorbell. Ikaw ba si Emmy? Bati agad ng isang magandang babae na nagbukas ng pinto. Opo, ako nga, magandang gabi po. Ay naku, halika pasok, kanina ka pa namin hinihintay, akala ko hindi ka makakarating dahil sa sama ng panahon. Maraming salamat po sa paghihintay, wala yung terrace sa kusina at na makakain ka, mukhang H ka pa yata kumakain o anong oras na? Nag-aalalang sabi nito kay Isabela. Sumunod naman siya sa babae papasok sa dining area nang makaupo agad siyang tinabihan ng ginang habang kinukuha na ng makakatulong si Isabela na makakain. Ako nga pala si Ana Victoria Ramos, just call me ate. Ikaw, anong totoo mong pangalan, Emmy? Tanong agad ng matanda kay Isabela. Isabela Emerald po, pero Isabela na lang po itawag niya sa akin, sagot ng babae na bahagyang ikinagulat nito. Teka, anak ka ni Antonio Luis Fernandez at Dines Navarro, pag-uusisa ni Ana Victoria Ramos kay Isabela. Naku, are you okay? Iya, may masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Ana Victoria Ramos dahil sa biglaang pagtulo ng luha ni Isabela. Mabilis namang pinunasan ni Isabela ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palad at ngumiti ng tipid sa kaharap bago sumagot, wala na po si mommy at daddy eh. Agad namang lumapit si Ana Victoria Ramos sa kanya at niyakap siya. Hindi na naglakas loob na magtanong kung ano nga ba ang nangyari at hinayaan lamang siya na kumain nang sa gayon ay makapagpahinga na. Kinaumagahan nagising si Isabela sa liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Tumayo siya upang sana ayusin ang kurtina sa bintana dahil balak pa niyang matulog, ngunit nang makita niya ang labas agad na nawala ang kanyang antok at nakaramdam siya ng saya. Simula nang nangyari ang mga bagay sa kanyang buhay, ngayon na lamang siya ulit nakaramdam ng saya sa kanyang puso. Tanaw niya sa may bintana ang napakalinaw na dagat at ang mga buhangin naman ay napakaputi. May mga puno rin ng nyog na nakahilera sa harap ng mga bahay. Hindi naman ganon karami ang bahay na nasa harap ni Isabela. Sa makatuwid, mabibilang lang ito sa kanyang daliri. Sa tuwa, nais ni Isabela na pumunta sa may dalang pasigan upang makita niya ng malapitan ng dagat, kaya naman dali-dali siyang naglakad papasok ng bathroom. Ngunit bago pa man siya makapasok, may nadaanan siyang digital clock na may nakalagay na petsa. Nang makita niya ang petsa, abis na lamang ang gulat ng dalaga dahil napagtanto niyang mahigit isang buwan na pala siyang walang malay. Agad ding naputol ang pag-iisip niya nang may biglang kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, agad nagtama ang paningin nila ni Ana Victoria Ramos. Oh, you're awake, sakto mag-aalmusal na, saad nito sa kanya. Ah yes po, I'll just take a shower po muna, susunod din po ako ni titing, sagot ni Isabela. Sure, we be waiting for you.
Nang matapos si Isabela sa pagligo at pag-aayos nagmadali siyang bumababa upang kumain at makapunta agad sa may dalampasigan. Here you are, come and join us. Binalot naman ng hiya si Isabela dahil hindi lang pala ang babae ang naghihintay sa kanya, meron isang babae doon at isang lalaki na nakaupo sa mesa at bukod pa roon merong dalawang batang babae din. I'm sorry for making you all wait, paghingi niya ng paumanhin nang makaupo ito sa tabi ng ginang. Is she Ate Isabela, mommy? Natutuwang saad ng isang bata na kaharap niya. Yes dear everyone, this is Isabela, that is Carla Sofia Lopez, and this is Daniela Sofia Ramirez, my daughters, and that is Ana, one of my friend, and that man is James, my brother. Pagpapakilala ng babae sa mga kasama. You're really pretty, right uncle? Pagpuri ni Susie kay Isabel, agad naman tumingin si Susie sa kanyang uncle na si James, naghihintay ng isasagot nito. Yeah. Maikling sagot ni James at nagpatuloy sa pagkain. I think you'll be more attractive Ate Isabela if you're slimmer. Uncle likes doing exercise, he can help you. Sabat naman ng isang bata na si Daniela Sofia Ramirez na nakangiti pa kay Emerald. Daniela Sofia Ramirez, be nice. Pagsaway ni Ana Victoria Ramos sa anak tsaka tumingin kay Isabela. I'm sorry, don't mind them, go ahead, kumain ka lang. Nang matapos mag-agahan nagpaalam si Isabel na lumabas upang malaibat niya ang lugar, inutusan naman ang babae ang nakababatang kapatid na samahan si Isabela mamasyal. Tita, huwag na po, okay lang po ako, babalik din naman ho ako agad, magalang na pagtanggi ni Isabela. No, it's okay, mas maganda nga ang may kasama ka para hindi ka maligo, pagpupumilit naman ni Ana Victoria Ramos. James, come on. Oo na ang ingay, sagot ng lalaki saka tumingin kay Isabela. Let's go, saad nito kaya tumango lang siya, hindi alam ni Isabela kung bakit Ayla naiilang siya sa presensya ni James. I heard you're in a coma for more than a month, malamig na saad ni James na makalabas sila ng bahay. Opo, I actually don't have an idea na ganoon katagal. What brings you here if you don't mind? I mean, I was only told that you needed a place to stay. Pag-uusisa naman ni James na curious kung anong nangyari kay Isabela. My parents died, that's why I ended up sa ospital, alam mo, at ipinagkanulo ako ng asawa ko, well, exhaust band, to be exact. Kinuha niya ang lahat ng mayroon ako. At kaya ako narito. Pagkukwento ni Isabela habang ang tingin ay nasa daan. Wow, you must be in so much pain, saad nito. Nang makarating sa may dalampasigan, napagdesisyonan ng dalawa na maupo sa buhanginan. Maya-maya pa, muling nagsalita ang lalaki. So, what's your plan now, Isabela? Tanong nito habang ang paningin ay nasa dagat. Napatingin naman si Isabela sa lalaki bago sumagot at tumingin din sa harapan. Revenge. Binalot ng katahimikan ang dalawa at tanging ingay lang ng mga alon at ng hangin ang maririnig. Nakaramdam ng kapayapaan si Isabela na para bang may humahaplos sa sugatan niyang puso. I was told that this is a private island. Sinong nakatira sa mga bahay na iyon? Tanong ni Isabela nang mapalingon siya sa likod kung saan may nakahilerang bahay. Para yan sa mga tauhan dito sa isla. I figured na mahirap kung pabalik-balik sila mula sa kabilang isla at dito, so I decided to offer them a house para makapag-stay in. Kalmadong sagot ni James na nakatingin na rin sa kanyang harap. Ikaw ang may-ari ng isla, medyo gulat na tanong ni Isabela. Yeah. Balak ko sanang gawing resort but I changed my mind, formal na sagot ng lalaki tsaka muling itinoon ang tingin sa dagat. Tahimik lang si Isabela at medyo gulat pa rin sa nalaman. Buong akala niya ay si Ana Victoria Ramos ang may-ari ng lugar. Do you want to go somewhere? Tanong ni James nang tumayo ito mula sa pagkakaupo na magpagpag ng buhangin sa damit nito. Sure. Maya-maya pa, bumungad kay Isabela ang isang hagdan na gawa sa semento at kung tatantsahin, may taas na 15 to 20 feet, what the hell? Aakyat ba tayo dyan? Agad na tanong ni Isabela habang nakatingin sa hagdan. Kaya ba? Tanong ni James na ikinakunot ng noo ni Isabela. Joke time ka din no, pabirong sabi ni Isabela na siyang tinawanan ni James. I mean, pwede naman tayong bumalik kung ayaw mo, sagot naman nito na naghahanda ng bumalik. Hindi na, tuloy na natin. Nandito na eh. Dahan-dahan at maingat na inakyat ni Isabela ang hagdan. Makalipas ang 1 minuto, tumigil na muna siya dahil sa pagod. Sana nagsabi po kayo na dito pala tayo pupunta, hinihingal niyang sabi kay James na ngayon ay tawang-tawa sa kanya. E di wala ka sana ngayon dito. Exactly.
Hindi naman po ako tanga para pahirapan ang sarili ko dito. Gusto mo bang bumalik? Tanong ni James na parang nangaasar pa. Seryoso, inis na ani Isabela tsaka muling nagpatuloy. Naririnig niya pa sa likod na tumatawa si James. Maya't maya naman tumitigil si Isabel at nagpapahinga. Sa isip ay kung aaraw-arawin niya ang pag-akyat baba dito, siguradong papayat siya ngunit baka sa ospital din ang bagsak niya. Pagkalipas ng halos isang oras, nakarating na sila sa taas kung saan patag na daan na siyang ipinagpasalamat ni Isabela. Kalaunan, nakarating ang dalawa sa isang maliit na tulay na gawa sa kahoy at sa dulo nito ay isang treehouse. Wow! I didn't expect to see this in an island, maanghang sabi ni Isabela at tila nakalimutan ng pagod sa paglalakad. Wait until makita mo na ang view sa taas, ngiting sabi ni James na nakatingin ngayon sa mataas na puno. Teka, aakyat na naman. Hindi na, okay na ako dito, reklamo niya nang muling maalala ang hirap na pinagdaanan kanina lang. Come on, I swear it will be worth it, Isabela, kapag nasa taas ka na, pangungumbinsi ni James sa kanya. Mamaya na, 10 minutes muna. Papahinga lang ako saglit, sagot naman niya dahil sobra siyang napagod sa ginawang paglalakad paakyat. Agad na umupo si Isabela sa damuhan. Kulang na nga lang humiga siya roon at huwag nang tumayo. I'll get you water, natatawang sabi ni James at agad umakyat sa treehouse. Saglit pa, nakababa na ito na may dalang 3 bote ng tubig. Here, ani James at inabot kay Isabel ang 2 bote ng tubig. Thank you po, pasalamat niya at agad ininom yun. Huwag ka na magpo o di kaya opo, masyadong nakakatanda naman yan, tugon naman ni James tsaka ininom ang tubig. Bakit? Mas matanda ka naman talaga sa akin kaya normal lang na magpo at opo ako, depensa naman niya na parang nangaasar pa. I'm just 29. There's no need for you to say that. I'm just 24 kaya normal lang nagalangin kita, sagot niya na ikinagulat ng binata. What? But you said you have an ex-husband. So you got married young, nagulat na tanong ng lalaki. Yup, I got married a few months ago. He's my college sweetheart. Right after graduation, he proposed and we got married. After 2 months and 2 days of marriage, my parents passed away. They've been killed. He took everything before he sent me into coma and right after I woke up, he introduced his wife, which I don't know if kasal sila before kami kinasal. Okay, kasal sila habang nasa coma ako, pagkukwento ni Isabela kay James na ngayon ay parang namamangha sa narinig. That happened within what? 3 or 4 months. That's literally a roller coaster. Tama ka, roller coaster nga, pagsang-ayon naman ni Isabela. Wait, you said he sent you into coma. Bigla namang sabi ni James nang mapagtanto ang sinabi ni Isabel. Tinanguan lang ng babae ang tanong ng lalaki. Nagulat pa ito halos mahulugan pa nga. He should be in jail for that, no. He should be in hell. It will be useless kapag sa kulungan lang. Natahimik naman ang dalawa ng ilang minuto bago muling nagsalita si Isabela. Aakyat pa ba tayo o ano? Pagpukaw niya kay James. Ready ka na ba? Tanong naman ng lalaki kay Isabela at animoy ni-excite pa. Tara, nagsimula ng akyatin ni Isabela ang daan-daang hagdan habang inaalalayan naman siya ni James. Hindi naman yun mahirap akyatin dahil maayos ang pagkakagawa ng hagdan. Paikot ito at magandang tingnan. Nang makarating sa taas, agad na lumaki ang mga mata niya sa tanawin. Kita roon ang paligid ng isla. Tahimik lang ito habang pinagmamasdan ng ibaba. Napangiti naman si James sa reaksyon ni Isabela. I told you it's worth it. This is beautiful. If this is what I get to see after all I went through, then I won't hesitate to do it every day, masayang sabi ni Isabela kay James habang ang paningin ay nasa baba pa rin. You're always welcome here. Just be careful especially if I'm not around, ani James na ang paningin ay nasa ibaba na rin. Bakit? May mga hayop ba na posibleng pumatay sa akin dito? Agad na tanong ni Isabela at tumingin kay James. Agad namang natawa si James sa sinabi ni Isabela. No, what I mean is baka mahulog ka sa hagdan or matalisad ka or mabalian ng buto. Malayo-layo pa naman ang bahay dito, pagpapaliwanag ni James. Akala ko pa naman kung ano. Sagot ni Isabela na parang nakaramdam ng hiya. Or if you like, you can stay here. Kumpleto naman ang mga gamit. There's the bathroom, di nga lang kalakihan pero pwede na.
Tapos may kama rin at may kuryente dito. And of course, ang mga pagkain mo, iputos ko na lang at ako na maghatid sa'yo dito. Habang inililibot ni Isabela ang paningin sa paligid at sa loob, doon niya lang napansin ang queen-size bed na nasa pinakagitna. Sa gilid ay may pinto na nasisiguro niyang CR at sa gilid naman nila ay may maliit na kusina. Muli na namang namangha si Isabela sa kanyang nakikita. Sino nakaisip nito? Curious niyang tanong. Ako, maikli namang sagot ni James. Paano naman sa interior? Tanong ulit ni Isabela. Ako, pati itong treehouse, idea mo rin? Tanong muli ni Isabela pero alam niya na ang sagot ni James. Oo, when I first got here, nilaibat ko ang lugar. I saw this and so I thought, why not build a treehouse? Pagpapaliwanag sa kanya ni James na mukhang proud na proud sa ginawa. Tumango lang si Isabela at naglakad papunta sa higaan bago inihiga ang sarili. Bakit mo naisip na tumira dito? Who wouldn't want to stay here? It's peaceful and sobrang ganda ng lugar. I just love the vibe here so I decided to turn this into my home, sagot ni James at ngayon nakatingin na kay Isabela na nakahiga sa kama. Paano naman ang trabaho mo? Imposible naman na wala kang ginagawa at afford mo ang ganitong buhay. May trabaho ako. I run multiple companies and I use chopper as my transportation. Kung gusto may paraan, mahinang bulong ni Isabela bago tumayo sa pagkakahiga. Bahagya pang naguluhan ang kasama pero hindi na ito nagsalita. After ng kasal namin, may pinuntahan kaming which is malapit lang doon sa dagat. I really like the near beach kaso malayo sa syudad. Ayaw ng ex ko ang lokasyon kasi hassle daw kapag pupunta sa trabaho. Gusto ko ipaglaban ang bahay pero hindi ko na ginawa kasi baka pag-aawayan lang namin. You must love him so much, biglang sabi ni James kaya agad na napatingin si Isabela sa kanya. Oo noon, pero ngayon kapag naisip ko siya, galit na lang nararamdaman ko, sagot ni Isabela. Maya-maya na nahimik ito at ilang sandali lang tumutulo na ang luha sa pisngi nito kaya mabilis na napatayo si James mula sa pagkakaupo at nilapitan ito. Kasulukuyang ngayon nasa hapag sina Isabela, Ana Victoria Ramos at ang mga bata kumakain ng pananghalian. Bigla namang dumating si James na ngayon ay nakapormal na damit. I have to go. Please take care of the house, paalam ni James sa kapatid na si Ana Victoria Ramos. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Ana Victoria Ramos na nilinggan ang kapatid. Agad na lumapit si James sa mga pamangkin at hinalikan ito sa ulo. When are you coming back, Uncle? Mommy said uuwi na kami tomorrow afternoon saad ni Daniela Sofia Ramirez bago pa man makaalis si James. Is it tomorrow? Tanong naman ni James sa kapatid niya. Pasok ka na sa Lunes, sagot naman ni Ana Victoria Ramos. I see. I'll be back tomorrow morning, ani James at tinignan ang pamangkin bago ginulo ang buhok nito at umalis. Nasaan po ang pamilya niya? Tanong naman ni Isabela kay Ana Victoria Ramos na makaalis na si James. He doesn't have a family except from us. Anyway, he said he's too busy to commit and build a family on his own, natatawang sagot ni Ana Victoria Ramos. Bahagya pang nagulat si Isabela dahil ang buong akala niya may asawa na ito at anak dahil sa edad nito. Kinabukasan, dumating si James ng 11 na parang wala pang tulog at pinilit lang umuwi. Uncle, you made it, agad na bati ni Daniela Sofia Ramirez at yamakap sa uncle niya, ganon na rin si So. Of course, ako pa ba? Malakas kayo kay uncle masayang bati ni James sa mga pamangkin. Bakit ka may bagahe? Agad na tanong ni Ana Victoria Ramos nang mapansin ang itim na baggage na dala ni James. That's for the girls, a little present, sagot naman ni James tsaka niyakap ang kapatid. O siya, aalis na kami. Naghihintay na ang daddy ng mga ta, paalam naman ni Ana Victoria Ramos at muling niyakap ang kapatid. Sinenyasan na niya ang mga bata na mauna na dahil kakausapin pa niya sa saglit si Isabela. Magiging okay ka ba dito, Isabela? If you want, you can come with us, nag-aalalang tanong ni Ana Victoria Ramos na makalapit ito kay Isabela. It's okay, tita. I'll be fine here. Sure ka, hindi palagi nandito si James, makakatulong lang, makakasama mo palagi dito. Ani naman ni Ana Victoria Ramos na talagang nag-aalala at sinusubukang kumbinsihin si Isabela na sumama sa kanya. Hindi na po, masyado ko na po kayong naabala. Okay lang po ako dito, nakangiting sagot ni Isabela at binigyan ng malaking ngiti si Ana Victoria Ramos upang mapanatag ang loob nito.
Ako na bahala sa kanya, bigla namang sabat ni James na ikinagulat ni Isabela. You better make sure, James, pagbabanta nito sa kapatid na may kasama pang panduduro. Muling tumingin si Ana Victoria Ramos kay Isabela at niyakap ito bilang palem. You can call me anytime, okay, saad pa nito. Tumango lang si Isabela at ngumiti. May gusto ka bang gawin? Tanong ni James kay Isabel nang hindi na matano ang kapatid. Wala naman. Magpapahinga lang siguro. Ikaw din, magpahinga ka. Mukhang wala ka pang tulog eh. Yeah, I will. If you need anything, kumatok ka lang sa kwarto ko, pagbibilin pa nito bago tinalikuran si Isabela. Kakain ka ba ng lunch? Pahabol na tanong ni Isabela. Hindi, sa dinner na lang siguro, sagot naman ni James na sobrang antok na. Anong gusto mong kainin? Magluluto ako. Saglit pang nag-isip si James bago sumagot, carbonara. Anito kaya tumango lang si Isabela. Si James naman agad tinahak ang daan papunta sa kanyang silid. Habang nakaupo si Isabela sa may sala, nag-iisip siya ng pwedeng gawin ng walang maisip, na pagdesisyonan niya na lang na libutin ang buong bahay nang makabisado niya ito. Habang nag-iikot, may nadaanan si Isabela na gym. Nang makita niya ito, napatanto niya ang gagawin. Dali-dali na nagpunta si Isabela sa kanyang kwarto upang magbihis. Kasulukuyang nakatingin ngayon sa salamin na nasa wall ng silid. We start here, Isabela Emerald, saad niya at saka tumayo at pumunta ng gym. What? Bungad ni James nang mabuksan ng pinto. Tila antok na antok pa ito dahil nakapikit pa ang mga mata at labis na ikinagulat ni Isabel nang mapansin nitong walang suot si James na kahit anong damit maliban sa boxer shorts. Dinner's ready, kabado at mabilis na saad ni Isabel at umalis. Natataranta at hindi maintindihan ang biglang pag-init ng kanyang katawan. Wow! Looks appetizing, agad na po rito ni James nang makita ang pagkaing nakahanda. Mabilis namang naupo ito sa harap ni Isabel at nagsimulang kumain. Magaling ka pala magluto, manghang-mangha na sabi ni James habang ang atensyon ay nasa pagkain. Hinay-hinay lang, wala ka namang kaga eh. This is just so good at so sobrang nagugutom ako. I should hire you as my cook. What do you think? Seryosong dagdag pa nito na nagpangiti kay Isabela. Magkano offer mo? Tanong ni Isabela at saka uminom ng tubig 1 million a month, sagot ni James kaya agad na nabilaukan si Isabela. Okay ka lang, nag-aalalang tanong nito at inabutan ng pamunas ang dalaga. 1 million. Ang tagaluto lang. Seryoso ka ba? Bakit? Is it too much? Tanong naman ni James na nagpalaki sa mata ng dalaga. What? The 1 million? Are you out of your mind? Ganyan ba ang sahod ng chef mo dito? Oo. Oh God, tanging nasabi na lang ni Isabela at parang nalulula. Should I give him a raise? Seryosong tanong ni James na mas lalong binabaliw si Isabela. Oh God, please. Lumipas pa ang ilang araw at linggo, naging mas malapit sa isa't isa si Isabela at James. Napapadalas na rin ang pag-uwi ni James na dating minsanan lang. Bukod pa rito, palagi niya ding sinasamahan si Isabela kapag gusto nitong pumunta ng treehouse at higit pa doon, kapag walang trabaho si James, sinasabayan din niya si Isabela sa pagiging sa dalampasigan. Napapadalas na mauwi mo dito bungad ni Isabela isang gabi nang makita niyang umuwi si James. Bahay ko to eh. Tumayo naman si Isabela upang kuhanan ng plato at kubyerto si James. Talaga ba? Isip ng mga katulong halos twice or once a week ka lang dito pero ngayon baliktad na. Once or twice a week ka na umaalis, sabi naman ni Isabela nang makaupo ito. O ano naman? As far as I know, pagmamayari ko pa rin naman onong isla, nagkibit balikat lang si Isabela at tumayo. Tapos ka na, kakasimula mo lang kumain, sabi ni Manang. Mabilis na sabi ni James nang naglakad paalis si Isabela. Diet ako, remember. Sa mga nakaraang linggo, makikita na rin ang pagbabago sa katawan ni Isabela. Malaki din ang ibinawas ng timbang niya. Kung dati XXL, ngayon XL na lang. Ipinagpatuloy na babae ang pagmamahal sa katawan hanggang sa tuluyan na nitong magtungo sa pagiging medium at sa mga lumipas na buwan, mas nakilala pa ni Isabel at James ang isa't isa. Napapansin din niya ang kakaibang kinikilos at pakikitungo sa kanya ni James. May mga pagkakataon na naiisip ni Isabel na parang nagugustuhan niya na si James ngunit agad din siyang sinusundan ng takot na baka masaktan lang siyang muli. Ang mana mong tignan dyan,
Agad na puna ni James nang makita si Isabel na suot ang dati niyang puting t-shirt na ngayon nagmukha ng oversized t-shirt sa kanya. Nahiya naman ako sa tito, pang-aasar naman ni Isabela kay James bago naglakad papunta sa dagat at nagtampisaw. Si James naman nakahiga lang sa lounge na pangiti na lamang ang binata sa sinabi ni Isabela. Pinagmasdan niya lamang si Isabela na naliligo suot ang t-shirt. Ilang minuto pa nagsawa na rin ang babae sa pagligo kaya naisipan niya ng umahan. Habang papalapit si Isabela unti-unting nakikita ang kanyang buong katawan na pabuntong hininga na lang si James nang makitang bakat ang undergarments ni Isabela dahil sa basa nitong damit na kulay puti pa. Agad naman na tumayo ang babae sa katabing lounge na hinihigaan ni James bago nito inabot ang tuwalya at pinuna sa sarili. Are you trying to seduce me, Isabela? Seryosong ang tanong ni James na ikinagulat ng babae dahil wala naman sa intensyon niya ang gawin yun. Excuse me, tanging nasabi lang ni Isabela na hindi makapaniwala sa iniisip ni James. I'm just asking because it seems like you are. Napabugan na lamang si Isabela ng hangin dahil sa kakapalan ng mukha ni James. Yan ang hindi ko gagawin. Kung tutuusin tito nakita God. Bakit naakyat ka ba? Hindi ko kasalanan yun kung ganun problema mo na yun, mabilis na sabi ni Isabela sa labis na pagkainis. Yes, and for the record hindi mo ako tito Isabela. Matanda lang ako sa'yo na ilang taon pero hindi mo ako tito. Gulat man nakuha pa rin ni Isabela na sagutin si James. You're 5 years older than me. Tito pa rin kita, agad na sagot ni Isabela at tila huli na para bawiin yun. Oh please pwede kitang ikama ngayon Isabela kung gugustuhin ko, so don't you ever call me tito. Dahil kung tutuusin pwede kitang magustuhan pwedeng maging tayo, inis na sabi ni James tsaka iniwan si Isabel na tulala. What? Isabela, nang medyo natauhan na nitong tinignan ng suot at napagtantong bakat ang kanyang suot sa loob ganun pa man hindi niya maintindihan si James kung bakit naiinis ito sa kanyang mga sinabi. Kinagabihan matapos magluto ni Isabela agad siyang umupo sa mesa upang magsimulang kumain ngunit bago pa man siya makasubo sakto namang dumating si James na nakatitig sa kanya. Ano? Ang tanong ni Isabela patuloy pa din ang pagtitig sa kanya ni James. Kakain ka. Hindi mo man lang ako tinawag para ayain, sabi nito na nakataas pa ang isang kilay at hinihintay na magpaliwanag siya. Ibinaba ng babae ang kutsara bago nagsalita. Akala ko ayaw mong kumain kasama ako. I mean baka galit ka pa, maingat na sagot ni Isabela sinisiguradong hindi magagalit sa kanya ulit si James. Why would you think that? Can you stop assuming things? Seryosong saad ni James bago ito kumuha ng plato at kubyertos at umupo sa harap ni Isabel para makakain na rin. Natahimik lamang si Isabel at hinintay na sumubo si James bago siya nagpatuloy sa pagkain. Can you please stop doing that? Do what? Naguguluhan namang tanong ni Isabel. Leaving right away after you finish your food. Can you please wait for me until I'm done with my food? Nakakawalang gana kapag umaalis ka kaagad na hindi pa ako tapos, mahinang sabi ni James habang ang tingin ay ina sa pagkain. Hindi mo ari ni Isabela ang mga kinikilos ngayon ni James pero hindi na siya nakipagtalo at umupo na lang ng maayos habang hinihintay si James na matapos sa kanyang kinakain. Thanks ako na dito magpahinga ka na. Agad na ring pumasok si Isabela sa kanyang kwarto at dumiretso sa banyo pa maligo nang matapos agad siyang nag-ayos sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos agad siyang napatayo at nagmadaling buksan ang pinto ng makarinig ng katok. Bumungad kay Isabela si James na may hawak na wine at 2 wine glass. Care to join me? Tanong ni James kay Isabela walang pagdadalawang isip na tumango si Isabel at sinundan si James papuntang sala. Anong meron? Tanong ni Isabel at umupo sa tabi ni James. Nothing gusto ko lang uminom. Naging tahimik naman ang dalawa sa loob ng mahigit 10 minuto bago pa man putulin ni James ang katahimikan. I'm sorry about earlier. I just lost it. Panimula ni James at saka sinandal ang sarili sa sofa bahagya namang tumagilid si Isabela nang makita ang ayos ni James. I like you Isabela. Pag-amin ni James na ikinagulat ng babae pero hindi siya nagsalita. So much that I started hating the word tito so much that I hate not seeing you every day so much that I hate it every time I eat tapos hindi kita kaharap. I like you so damn much Isabela.
Pagpapatuloy nito habang nakapikit na sinasabi ang mga salitang yun, gustong-gusto ni Isabela na magsalita pero wala siyang mahanap na pwedeng sagot, hindi niya maintindihan pero sobrang lakas ng tibok ng puso niya, nakatitig lamang siya kay James, hindi mapangalanan ni Isabela ang nararamdaman kaya hindi niya alam kung anong pwedeng sabihin. Nagmulat ng mata si James at umayos ng upo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan bigla na lang nilagok ni Isabela ang natitirang laman ng kanyang baso bago nito inilagay sa table na nasa harap. Hindi niya alam kung anong pwedeng gawin, may kung ano sa loob niya na gustong gumawa ng imposibleng bagay, isang bagay na alam niyang pagsisisihan niya. Sa huli napatitig si Isabela kay James na ngayon ay nakatitig din sa kanya, kinakabahan at sobrang lakas ng kabog ng puso ni Isabela na parang yun lang ang naririnig niya. Hindi na nag-isip, agad na inilapit niya mukha kay James at masuyong hinalikan ang lalaki. Ang napatihil ang lalaki sa gulat dahil sa kanyang ginawa, ngunit tinugon din naman ni James ang kanyang halik. Kakaiba ang dulot ng paglapat ng love nila sa isa't isa. Inaamin ang babae na hindi ito ang unang beses na may nakahalikan siya, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang kapayapaan ng kanyang puso. Kinabukasan nagising si Isabela dahil sa liwanag na nagmula sa labas ng bintana. Iminulat niya ang kanyang mga mata bago nilaibat ang paningin, agad na paupo mula sa pagkakahiga nang mapagtanto na wala siya sa kanyang silid. Lumipat siya sa kanyang paningin sa sarili at napansin niyang wala siyang suot at tanging kumot lamang ang nagsisilbi niyang takip. Anong ginawa mo, Isabela? Bulong niya sa sarili at napasapaw sa noo. Dali-dali siyang tumayo at hinanap ang kanyang damit bago nagbihis at umalis, ngunit bago makarating sa sariling kwarto nakasalubong niya si James, dala-dala ang wooden tray na may pagkain. Gising ka na pala. Bati nito sa Kay, bahagyang lumapit kay Isabela upang lapatan ang halik ang kanyang noo. Hindi malaman ni Isabela ang gagawin kaya napatakbo siya papasok ng kanyang silid at agad nilak ang pinto. Naiwan namang tulala si James at naguguluhan. Bik na lamang siya sa dining area upang doon ay lapag ang pagkain at muling pinuntahan si Isabela. Sa kalagitnaan ng pagkain nagsalita si James, aalis ako mamaya, may aasikasuhin lang. So, mataray na tanong ng dalaga na parang naiinis sa sinabi ni James. Wala, gusto ko lang malaman mo. Why? Because I think you should know. Natahimik naman si Isabela sa sagot ni James. Nagpatuloy lamang sila sa pagkain hanggang sa matapos maya-maya pa umalis na si James at si Isabela ay naiwan at parang mababaliw na dahil hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa kanya. Who is this? Agad na tanong ng babaeng nasa kabilang linya. Sa sobrang hindi mapakali si Isabela, pinili niyang tawagan si Ana Victoria Ramos. Nais niyang maglabas ng nararamdaman at nais din niyang marinig kung anong opinyon nito. Hello po, tita. This is Isabela. Oh, Isabela. Napatawag ka. Kamusta ka dyan? Okay ka lang ba? Yes po, tita. I'm completely fine po. Okay lang po ako dito. Hindi naman ako pinababayaan ni James at palagi rin po yung nandito para samahan ako. Mabuti naman kung ganun. Pero, bakit Luman palagi nandyan? Hindi ba siya pumapasok sa work o gabi-gabi siyang umuuwi? Pang-uusisa naman ni Ana Victoria Ramos sa sinabi ni Isabela. Pumapasok naman po siya every Tuesday to Thursday, minsan Friday din. Wow, he changed eh. Dati bihira lang yan umuwi dyan. May kondo naman kasi siya sa syudad. Tsaka pag umuwi yan dati, panay pagpapahinga lang ang ginagawa. Natutuwang sagot naman ni Ana Victoria Ramos. Yan din po sasabi ng mga tao dito eh. Natahimik naman saglit ang parehong linya, tsaka bumantong hininga si Isabela at nagsalita, I just want to ask you something po, tita, and I wanted to know your opinion din. Yeah, sure. What is it? What will you do if one day you woke up in someone else's bedroom and then you realized that something happened with the both of you last night and then he saw you and then he acted like everything is cool? As if normal ang lahat, paputol-putol at nauutal na seryosong wika ni Isabela at kinakabahan sa posibleng sagot ni Ana Victoria Ramos. You and my brother did something last night, gulat na tanong ni Ana Victoria Ramos na naging dahilan upang ipikit ni Isabela ang mata at napabuntong hininga. No, it's not James. It's someone else, pagtanggi naman ni Isabela. Iniwan ang mga pwedeng sabihin ni Ana Victoria Ramos kapag nalaman nito ang kapatid niya ang tinutukoy. Then kanino? The people there are already old and definitely not the type of people that you want to sleep with. Pang-uusisa naman ni Ana Victoria Ramos at agad na samapo si Isabela sa kanyang noo nang ma-realize niya ang sinabi. Mahinang inuntog-untog ni Isabela ang ulo sa semento bago nagsimula ulit, fine, si James po. But let's just pretend that it's not James. What can you say po? Wait,
Paano ba kayo umabot sa ganun? Tanong ni Ana Victoria Ramos dahil gusto nitong malaman ang nangyari. Umupo naman ngayon si Isabela at nagsimulang magkwento. Well, we had a little misunderstanding tapos nag-dinner kami tapos after dinner, I was in my room and then he knocked and asked me if gusto ko ba siyang samahan na mag-inom, pagbibigay detalye ni Isabela sa sasabihin. And what? And we were silent for a moment and then he confessed his feelings and I don't know kung anong pumasok sa isip ko. I just feel like I wanted to kiss him and so I did, and one thing led to another. Natahimik sandali ang kabilang linya ng telepono at bumantong hininga bago nagsalita. Well, for me, I don't see anything wrong about it. Single naman kayo parehas. Not unless you regret what happened. No, no, no. It's not that I regret it. I just don't know how to act around him. Nahihiya kasi ako kapag nakatitig siya tapos he's treating me differently now like we are something and that annoys me. Napakunot ng noo si Isabela at hindi malaman kung ano ang nakakatawa sa sinasabi niya dahil narinig niyang tumawa si Ana Victoria Ramos sa kabila. Then that would mean you like him too. You're getting conscious around him and naiinis ka sa kanya. That might be your coping mechanism so that hindi niya makita na nagugustuhan mo siya at nagugustuhan mo yung traito niya sa'yo ngayon. You must be in denial. Kinagabihan ng bandang 7, hindi pa rin nakakauwi si James. Ngayon ay nagsisisi na si Isabela na hindi niya hinayaang magpaalam ng maayos ang binata. Baka bukas pa siya uuwi, itatabi ko na lang ta, malungkot na sabi ni Isabela bago niligpit ang pagkaing niluto. Nang makalabas si Isabela sa dining, sakto namang nakita niya si James na kara-rating lang at may dalang mga paper bag. Sorry I'm late, kumain ka na, saad ni James nang makita si Isabela. Dali-dali itong lumapit sa may sofa at inilagay doon ang mga dala. Napahinga na lang siya bago nagsalita, hindi, kara-rating mo lang mataray niyang sabi na hindi nakatingin kay James. I'm sorry. Tara let's eat. Anong niluto mo? Agad na sabi ni James at akmang hahawakan si Isabela ngunit umiwas ito at naunang pumasok sa dining room. Napabuntong hininga na lamang si James. Nasaan ba chef mo? Hindi ko na nakikita dito Sinisante ko na. Bakit? Mas gusto ko ang luto mo Babayaran naman kita sa katapusan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Anong gusto mo? Tanong ni James at tumigil saglit sa pagkain para tignan si Isabela. Wala. Did I do something wrong, Isabela? Ever since you wake up, binibigyan mo na ako ng ganyang attitude, pagkokomposta ng mga braso at nakasandal sa upuan. Wala, mahinang sagot ni Isabela na ngayon ay nagsisisi na sa inaasal. Then why are you being like this? Is this because of what happened last night? God, James, please, agad na sagot ni Isabela at binitawan ang mga kubyertos tsaka tinakpan ng mukha. Nagsisisi ka ba? Seryosong tanong ni James. Hindi, wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Okay, I'm just confused. Okay, hindi ko alam kung gusto din kita. Kung oo man, hindi ko maintindihan kung ba't hindi ko maamin sa sarili ko, naguguluhan ako James And every time na nasa harap kita, hindi ko alam kung paano ako kikilos. I'm so confused and maybe scared. For what might happen. I was betrayed before. I was used and I don't know kung paano. God, I don't know James, dagdag ni Isabela tsaka muling tinakpan ang mukha at naiyak. Agad na lumapit si James kay Isabela, umupo ito sa tabing upuan tsaka niyakap ang babae. I'm sorry for making you feel like that. Pagkatapos na iniangat ni James ang mukha ni Isabel, nagtama ang kanilang paningin. I'm sorry kung na-pressure ka ngayon. You don't have to be. I can wait, Isabel. Whenever you're ready. I am serious about you and I'll do whatever it takes so I can make up your mind kahit pagaano katagal bago mangyari yun. So please stop doing this to yourself. Kasi kapag sigurado ka na, kapag handa ka na, gusto mong mararamdaman yun, pagpapatuloy ni James sa kanyang sinasabi. Hinalikan pa muna ni James si Isabela sa noo tsaka ito muling niyakap at pinatahan. I bought you some clothes kasi masyado na maluwag ang mga dala mo. Agad na sabi ni James bago nito pinulot ang 3 malalaking paper bag at inabot yun kay Isabela. I also got you a phone, nakaset up na yan para makahingi ka ng update sa kapatid ko. Wala akong number ng telepono niya sa office o sa bahay, phone number lang which is nakalagay na sa contacts mo,
Dagdag pa ni James at ibinigay kay Isabela ang paper bag na may lamang cellphone. Is that why you're late? Tanong ni Isabela nang makuha niya ang cellphone. Yes, medyo nahirapan kasi ako maghanap ng undergarments mo sa isang bag. Nakita niya ang tinutukoy ni James, napatingin naman agad siya kay James na nakataas ang kilay. Napapansin ko kasi lately na wala ka ng suot na bra so I thought baka hindi na kasya sa'yo pati yung Paano mo nalaman ang cup size ko? Is it important? Tanong ni James habang ang kamay ay nasa bulsa ng suot na pantalon. Huwag na, parang alam ko naman ang sagot. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Isabela mula kay Teresa Margarita Alvarez. Ibinalita nito ang unti-unting pagbagsak ng kumpanya ni Isabela at tila hindi alam ni Richard kung paano magpatakbo ng negosyo. Nababitaan din niya na nalubog na ito sa utang dahil sa pagsusugal. Dagdag pa nito, kasalukuyan ngayon nagbebenta ang mga ito ng shares ng kumpanya. Ilan ang share ngayon ni Richard sa kumpanya? Tanong ni Isabel sa babaeng nasa kabilang linya. Based on the data, he owns 32% of company shares. I see, thank you for everything, tita. Nag-aabang naman si James sa sasabihin ni Isabela. Ikinwento naman ni Isabela ang naging usapan nila ni Teresa Margarita Alvarez. So what's your plan, Isabel? Gusto kong bawiin lahat ng sakin. I want him to suffer more than what he did to me. Seryosong sagot ni Isabela tsaka sumandal sa sofa at pinaikit ang mga mata. I'll buy you a share and we make it grow. Once that happen, pwede ka na bumalik at maghigante. I'll talk with my brother tomorrow and also my sister. Kinabukasan, maagang umalis si James at bago gamabi, nakauwi na rin ito na may daladalang folder na may lamang komento. You bought 50% of the company shares, gulat na tanong ni Isabela nang makita ang nakasulat sa kontrata. What? Inosenteng tanong naman ni James. You must be kidding me. Hindi makapaniwalang saad ni Isabela at hinihintay na bawiin ni James ang sasabihin pero hindi yun nangyari. You should prepare yourself after 2 months to come. We'll be having a party and they will introduce all the shareholders of the company. I did use my name and binili ko